Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jamelia Hope Noronio at ako ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Motibasyon sa araw na ito. Life is hard, but God has a plan to make you stronger through it all. Romans 5, verse 3 to 5. Ngayon, itatalakay ko ang kabanatang 37 na pinamagatang ang hiwaga. Pag-aaralan natin ang pagkilala sa mga tauhan, tagpuan, buod, mahalagang pangyayari, mensahe, aral, at pag-uugnay sa kasalukuyang isyong panlipunan at sa huli ang pagsusulit. Simulan na natin. Talasalitaan, pulbura, isang uri ng pulbo na ginagamit sa pampasabog. Kubol, isang silungan na yari sa kahoy o tela. Investigasyon, isang masusing pag-iimbestiga sa isang pangyayari upang alamin ang katotohanan. Palihim, isang patago upang hindi malaman o mabunyagan ng iba. Piging, isang salo-salo o isang handaan sa mga okasyon. Madla, isang pangkat ng mga tao na nagkakaisa sa pagtangkilik o pagdalo sa iba't ibang pangyayari. Momoy, sinabi niyang naalala niya ang pag-alis ni Simon sa bahay bago pa magsimula ang piging. Siyensya, kasintahan ni Momoy. Simon, siya ang itinuring may kagagawa ng lahat at siyang nagbigay ng lampara na puno ng pulbura upang magdulot ng malaking trahedya. Kapitana Loleng, isang matapang at matalino na negosyanteng alahas na naging abala sa pakikinig sa mga balita tungkol sa pulbura. Kapitan Taringgoy, ang asawa ni Kapitana Loleng. Tagpuan, ang tagpuan ng kabanata ay naganap sa bahay ni na Kapitana Loleng. Kahit napipigil ang balita, ay nabatid pa rin ito ng madla, katulad ng pagbabangon at mga supot ng pulbura. Ito ay naging usap-usapan ng palihim. Ang payat na platero na si Chichoy ay nagdala raw ng hikaw para kay Paulita. Noong ang mga palamuti sa hapag ng bahay ni Kapitan Tiago ay tinatanggal na. Nakita daw mismo niya sa ilalim ng mesa, sa silong, sa bubungan at sa likod ng mga upuan ang mga supot ng pulbura. Kay Ginoong Pasta, isa lamang tao ang maaaring gumawa noon. Maaaring ito kaaway ni Don Timoteo o kaagaw ni Juanito. Si Isagani naman ay nasa bahay ng mga platero, sinabi ni Kapitan Loleng. Ang may-ari ng bahay na magtago ito. Ngiti lamang ang naging tugon ni Isagani. Si Chichoy ay nagpatuloy at sinabing ang mga sibil ay dumating. Wala raw mapagbintangan ang mga ito. Ang namahala lamang sa paghahanda sa bahay na iyon ay sina Don Timoteo at Simon. Lahat ng mga hindi kailangan ay pag-iimbestiga ay pinapaalis. Sasabog daw ang buong analog kung may isa man sa mga trabahador ang nanigarilyo at ang mga pulbura na naroon ay sasabog din. Mga mahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Kumalat ang balita tungkol sa natagpuang sako ng pulbo sa ilalim ng kubo na ginagamit sa piging ni Don Timoteo. Kahit pa sinubukang itong itago sa publiko, naging sentro ito ng usap-usapan sa bahay ni na Kapitana Loleng. Ibinahagi ni Chichoy na nakita niya ang mga pulbura sa ilalim ng mesa, sahig, bubungan at sa likod ng mga upuan, na nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao dahil sa posibilidad ng pagsabog sa buong lugar. Maraming haka-haka at hinala kung sino ang naglagay ng mga pulbura, kabilang ang mga pari, si Quiroga, mga mag-aaral o si Macaray. Sa huli, napag-alaman mula kay Chichoy na si Simon ang itinuturong may kagagawa ng plano. Nalaman ng mga naroroon na si Simon ay umalis bago pa magsimula ang hapunan. Na nagpatibay sa hinalang, siya ang may layunin na patayin ang mga opisyales na nagroroon sa pagiging gamit ang lampara na puno ng pulbura.
Sa huli, si Isagani ay tahimik na nakinig sa mga usapan at tila may malalim na iniisip at nalalaman tungkol sa mga pangyayari. Matapos ang lahat ng pag-uusap, nagpaalam siya at bumalik sa piling ng kanyang tauhin. Sa huli, si Isagani ay tahimik na nakinig sa mga usapan at tila may malalim na iniisip at nalalaman tungkol sa mga pangyayari. Matapos ang lahat ng pag-uusap, nagpaalam siya at bumalik sa piling ng kanyang tiyuhin. Mga aral at mensahe sa kabanatang ito. Ang pagkalat ng balita ay hindi madaling mapipigilan. Sinasabing, ang balita ay may pakpak sapagkat mabilis itong lumaganap. Ang mga balitang ating nababasa o naririnig ay dapat nating suriing mabuti kung totoo ba o hindi, bago ito sabihin sa iba. Hindi maganda ang kumuha ng bagay na hindi sa iyo. Mali ang kumuha ng bagay na hindi mo pagmamay-ari. Kahit minsan, maganda ang intensyon ng pagkuha dito. Katulad dito sa kwento, hindi pa rin ito maintindihan ng mga tao.